Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay January 30, 2024 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o amihan dito sa bahagi ng Luzon at Visayas kung saan dala pa rin ito yung malamig na panahon, lalong-lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga may hinang pagulan or pagambon na dulot nga ng amihan. Samantala, dito naman sa labas ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na low pressure area or LPA at nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo at pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit yung trough or extension nito ay nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at magiging mataas yung tsansa ng mga may hinang pagulan or pagambon dito sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, dulot yan ng amihan. Samantala, dito sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay patuloy nga magiging generally fair weather condition yung ating mararanasan. Malamig na panahon pa rin yung mararanasan natin lalong-lalo na sa madaling araw at meron pa rin tayong posibilidad ng mga isolated na mga may hinang pagulan or pagambon na dulot ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 19 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa mga bahagi ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar maging sa Leyte, ay makakaranas din tayo ng mataas na tsansa ng mga may hinang pagulan or pagambon na dulot pa rin ng amihan. Samantala, dito sa bahagi ng Palawan, Western Visayas at Central Visayas ay patuloy din magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at meron din tayong mga posibilidad pa rin ng mga isolated na mga may hinang pagulan or pagambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 23 to 29 degrees Celsius at sa Cebu naman ay 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Southern Leyte, maging sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon ay magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng trough ng low pressure area. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad o sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay meron tayong mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA at ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa bahagi ng Davao ay mula 24 to 28 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot pa rin ng amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa northern coast ng Camarines Norte, eastern coast ng Albay, sa northern at eastern coast ng Sorsogon, maging sa northern Samar, eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa bahagi din ng Dinagat Island, Surigao del Norte kasama na ang Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur maging sa eastern coast ng Davao Oriental kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, ay patuloy nga po makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ang malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, Baguio City at Legazpi City. At meron lamang tayong mga tsansa pa din ng mga may hinang pagulan or pagambon na dulot pa rin po ng amihan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 to 31 degrees Celsius, sa Baguio ay 12 to 23, samantala sa Legazpi City naman ay 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas, ang Metro Cebu at ang Tacloban City ay makakaranas po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, posibleng dulot yan ng trough ng low pressure area. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by Friday naman ay mababawasan na yung mga pag-ulan nito, ngunit meron pa rin tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Samantala,
Dito naman sa bahagi ng Iloilo City, bukas ay makakaranas pa rin tayo ng mga mahinang pag-ulan lamang or pag-ambon na dulot ng amihan. And by Thursday and Friday naman ay meron tayong mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala sa Tacloban City naman ay 23 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Mindanao, ang bahagi po ng Metro Davao in the next 3 days ay patuloy kang makakaranas ng maulan na panahon or magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng trough ng LPA. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Cagayan de Oro City naman, bukas ng Miyerkules and by Thursday ay magiging mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan. And by Friday naman ay meron tayong mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan. Dulot yan ng mga localized thunderstorm. Samantala, sa Zamboanga City naman, by Wednesday and Thursday, meron din tayong tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. And by Friday naman, ay magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan, dulot yan ng trough ng LPA. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Zamboanga City naman ay 23 to 32 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:25 ng umaga at lulubog mamayang 5:54 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dosd.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.